Sinusubukan ng China na lampasan ang plano ni Trump at pumasok sa programang nuklear ng Saudi Arabia sa likod na pinto. Ang kilos na ito ay nagbunsod ng matinding babala ngayong Huwebes, ika-30 ng Abril, 2026. Lumilitaw ang Beijing habang naiipit ang Saudi Arabia sa digmaan kontra Iran, pangamba sa Golpo at agarang kailangan ng enerhiya at seguridad. Ang dating teknikal na negosasyon sa mga reaktor ay nauwi sa direktang labanan para sa kapangyarihan. Sinisikap ni Trump na panatilihin ang Riyadh sa ilalim ng proteksyon ng Amerika habang sinasamantala ng China ang isang pagod, balisa at mahinang rehiyon. Isinusulong ng Saudi Arabia ang kanilang sibilyang programang nuklear. Ang opisyal na dahilan, gumawa ng enerhiya, magtipid ng langis, suportahan ang mga bagong proyektong industrial at panatilihin ang pagbabago ng ekonomiya ng kaharian. Pero ang programang ito ay hindi isang karaniwang proyekto. Ang enerhiyang nuklear sa gitnang silangan ay hindi tinitingnan bilang simpleng usaping pang-enerhiya, kundi konektado rin sa tunggalian sa Iran, balanse sa rehiyon at impluensya ng malalaking kapangyarihan. Dito nakita ng China ang pagkakataon. Ikuwento ko yan sa'yo pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para laging updated. Real-time na impormasyon na may mataas na kalidad ng pamamahayag at kilalang kredibilidad, Milson Alves. Alam ng Beijing na gusto ng Saudi ng mabilis na aksyon, garantiya laban sa Iran at nainiwan ng digmaan ng gobyerno. Alam din nilang maaring gawing sandatang pampulitika ang anumang pagkaantala ng Estados Unidos. Dahil dito, hindi lumalabas ang China bilang neutral na katuwang, kundi bilang makapangyarihang bansa na nais pahinain si Trump. Buksan ang puwang sa alyansa ng Amerika at ng mga Saudi at ipasok ang kanilang mga tekniko, mga kontrata at pera sa isang estratehikong sektor. Noong Nobyembre 18, 2025, tinanggap ni Trump si Mohammed bin Salman sa Washington at inihayag ang isang bagong yugto ng pakikipagtuwa ng Estados Unidos at Saudi Arabia. Itinuring ng White House ang pagpupulong bilang isang mahalagang yugto. Nagkaroon ng kasunduan sa depensa, sibilyang enerhiyang nuklear, artificial intelligence, pamumuhunan at pagbebenta ng mga makabagong armas. Iniulat ng Reuters na umabot sa $1 trilyon ang pangakong pinansyal ng Saudi Arabia sa Estados Unidos. Malinaw ang mensahe ni Trump dapat manatili sa sentro ng estratehiya ng Amerika sa gitnang silangan. Napansin ng China ang kahinaan ng negosasyon. Para makuha ang teknolohiyang nuklear ng Amerika, kailangan ng Saudi Arabia harapin ang mga patakaran, inspeksyon, limitasyon at presyon mula sa Kongreso ng Estados Unidos. Gusto ng Washington na pigilan ang programang Saudi na magbukas ng daan sa hindi kontroladong uranium enrichment at maiwasan ang pagkalat ng nuclear arms race sa rehiyon. Sa Amerika, ito'y usaping seguridad. Sa China naman, ito'y pagkakataong maaring gamitin ng Beijing, kaya nag-aalok sila ng karaniwan nilang iniaalok kahit ano pa ang halaga. Sa mga panahon ng krisis, ang bilis, pondo at kaunting tanong mula sa publiko ay tila solusyon, pero maaari itong maging bitag. Hindi lang gusto ng China magbenta ng mga reaktor, nais din itong lumika ng pagkadepende. Ang nuclear program ay kailangan ng konstruksyon, maintenance, panggatong, piyesa, pagsasanay at tuloy-tuloy na monitoring sa loob ng mga dekada. Ang sinumang papasok sa sektor na ito ay hindi basta-basta lang papasok, kundi mananatili talaga. Kaya delikado ang galaw ng China. Ayon kay Trump, kung magtagumpay ang Beijing sa kasunduang nuklear sa Saudi Arabia, hindi lang ito komersyal, kundi geopolitical na pagkatalo para sa Amerika. Ang China ay magkakaroon ng pwesto sa isa sa pinakamahalagang alyansa ng Estados Unidos sa Gulpo at mangyayari ito sa mismong panahon na sinusubukan ni Trump na ipakita ang lakas laban sa Iran at muling ayusin ang reyon sa ilalim ng pamumuno ng Amerika. Lalong tumaas ang presyon sa Riyadh habang nananatiling sentro ng krisis ang Iran. Ang tensyon sa kipot ng Hormuz, panganib sa barko, banta sa estruktura ng langis at gas, at takot sa bagong pag-atake ay naglagay sa mga Saudi sa maselang posisyon. Gusto ng kaharian ng proteksyon, mabilis na tugon at seguridad at sinusubukan ng China na samantalahin ang insekuridad na ito para makakuha ng kontrata. Ito ang seryosong bahagi ng kaso. Hindi dumarating ang Beijing para patatagin ang rehiyon, kundi puna ng puwang kapag mahina ang mga Saudi. Nag-aalok ang China ng alternatibo kapag hinihingi ng Washington ang kontrol. Nabibigay ito ng flexibility habang si Trump ay nagpupumilit sa alyansa, sinisikap kumbinsihin ng Beijing ang Riyadh na may iba pang paraan. Ipinagdanggol na ng Ministro ng Enerhiya ng Saudi, Prinsipe Abdulaziz bin Salman, na balak ng kaharian na magmina ng sarili nilang uranium, gumawa ng yellow cake at paunlarin ang kanilang industriyang nuklear.
Opisyal, bahagi ito ng sibilyang programa. Pero sa gitnang silangan, ang ganitong pag-unlad ay may estratehikong epekto. Minamama ng Saudi Arabia ang Iran, ng Israel ang Saudi Arabia, ng Estados Unidos ang China, at ng China ang lahat sa paghahanap ng tamang pagkakataon. Iniulat ng tactical report na sinuri ng Riyadh ang mga reaktor ng China bilang paralelong opsyon sa kasunduan sa Washington. Mahalaga ang impormasyong ito dahil ipinapakita nitong aktibo ang China, hindi lang naghihintay at nagiging opsyon kapag naghihigpit ang mga Amerikano. Para kay Bin Salman, ang pagbanggit sa China ay nagpapataas ng kanyang kapangyarihan sa pakikipagtawaran. Sa Beijing, tagumpay na ang bawat pag-uusap dahil nai-pressure si Trump at napapakita nilang pwedeng questionin ang impluensya ng Amerika sa Gulpo. Sanayang China sa ganitong laro, pumapasok gamit technical na pananalita, binabanggit ang kooperasyon, malinis na enerhiya, kaunlaran at pangpupundo. Sa likod nito, may estratehiya ng pagpapalawak. Una, ang kontrata, kasunod ang mga tekniko, supplier at pagdepende. Kung umaasa ang isang bansa sa iba para patakbuhin ang teknolohiyang nuklear, hindi lang ito nagiging usaping pang-ekonomiya. Sinusubukan ni Trump na maiwasan mismo ang ganitong sitwasyon. Gusto niya mapanatiling malapit ang mga Saudi sa Estados Unidos, malayo sa impluensya ng China at nasa loob ng isang kontroladong estruktura. Ang problema, gusto ng Riyadh, hindi lang teknolohiya, kundi pati depensa at suportang garantisado. Siyempre, kung muling magbanta ang Iran sa Golpo, gusto nilang malaman kung kakampi ng kaharian ng Washington kapag ang krisis ay hindi na lang nasa papel at umabot sa mga daungan oil pipeline at base militar. Iyan ang dilema na ginagamit ng China. Kapag tumitindi si Trump, nagpapakita ang Beijing bilang alternatibo. Kapag masyadong nagpaparaya si Trump, tinututulan siya sa Estados Unidos. Kung manggangako ng malawakang depensa, lalong titindi ang presensya ng Amerika sa Golpo. Kung hindi manggangako, magkakaroon ng dahilan si Bin Salman para tumingin sa China. Eksaktong doon umaasa ang Beijing sa ganitong uri ng presyon. Ang digmaang kinasasangkutan ng Iran ay nagdulot ng matinding nerbiyos sa rehiyon. Napansin ng Golpo na hindi sapat ang talumpati para sa seguridad, posibleng mabanta ang rutang pangkalakalan, maging target ang infrastruktura ng enerhiya at agaran ng kabayaran ng isang panrehiyong krisis. Sa ganitong sitwasyon, sinusubukan ng China ibenta ang bilis na parang ito ay seguridad, pero hindi ito seguridad. Ang kasunduang nuklear na pinilit ay posibleng magdulot ng mas malalaking problema sa inaharap. Kung ililipat ng Riyadh ang bahagi ng programang nuklear nila sa Beijing, posibleng bumaba ang presyon mula Amerika. Ngunit magreresulta ito sa matagalang pagdepende sa isang makapangyarihang bansang gumagamit ng infrastruktura bilang pampulitikang kasangkapan. Hindi sumasali ang China sa mga estratehikong proyekto para tumulong, kundi para sa kapangyarihan. May dahilan ng Saudi Arabia na maghanap ng nuclear na enerhiya. Kailangan ng kaharian ng kuryente para sa industriya, pagmimina, mga bagong lungsod, teknolohiya at desalinisasyon. At gusto rin nilang magreserba ng mas maraming langis para sa pag-export. Sa puntong ito, malinaw ang interes ng Saudi. Ang tanong ay sino ang gustong humawak ng susi ng bagong yugto? Sa Estados Unidos, mayroong pananagutang inspeksyon at pampublikong debate. Sa China, mas tahimik pero mas kaunti rin ang transparency. Ang panganib para kay Trump ay pahintulutan ng Beijing na gawing tagumpay ang pagkaapurahan ng Saudi. China, nakikipagagawa na ang China ng impluensya sa kalakalan, daungan, enerhiya, mineral at teknolohiya. Kung papasok din ito ng malakas sa programang nuklear ng Saudi, magkakaroon ito ng pribilehiyadong pwesto sa inaharap ng enerhiya sa Golpo. Direktang dagok ito sa presensya ng Amerika sa rehiyon. Ginagamit ni Bin Salman ang tunggaliang ito bilang panggigipit. Alam niyang ayaw ng Washington mawalan ng impluensya at gusto ni Trump na ipakita ang Saudi Arabia bilang matibay na kaalyado. Alam niya na ng industriyang Amerikano ang bilyon-bilyong kontrata at handang maging alternatibo ang China kapag nahirapan ang negosasyon. Matindi ang laro ng prinsipe ng Saudi pero mas malamig maglaro ang Beijing. Ipinapakita ng China na solusyon ito sa problema ng isang kaharian. Pero ang totoo, nais nitong gamitin ang kahinaan ng Saudi para sa sariling impluensya. Nangangailangan ang katatagan ng rehiyon. Sinusubukang ipresenta ng Beijing ang estratehikong presensya bilang tulong at naipit ang Arabia Saudita sa dalawang makapangyarihang bansa. Sinusubukan nilang kumuha ng benepisyo pero nangangganib nilang ibigay ang sensitibong lugar sa mga taong walang malasakit sa seguridad ng Golpo. Kung agad tanggapin ng mga taga-Arabia Saudita ang madaling solusyon, baka huli na matuklasan ng Golpo ang mabigat na kapalit ng shortcut mula China. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves News.